Good evening po and happy midweek po sa ating lahat. Siguro nagulat kayo kasi akala niyo si Isra, no? Ayan, so unfortunately nga po ay hindi nga po makakapag-speaker po si Isra ngayon, pero matuwa na rin po kayo kasi maririnig niyo po ako magsalita po bago po matapos ang ating Youth Week of Prayer. At ngayong gabi nga po ay tayo na po ay nasa ating day 6. So, sino po ba dito present mula day 1? Congrats po sa inyo. So, yun nga po, ang para po sa ating day 6 ay pinamagatan po siyang Lord, I will go, guide me. So, before anything else ay gusto ko pong pasalamatan po yung mga kabataan po natin kasi sila po ay active po talaga, lalo na po ngayong Youth Week of Prayer kasi nung pag mini-message ko po sila na pwede bang ikaw yung mag-preside ngayong gabi or sa darating na yung youth yung mauna, okay naman po sila. Tapos kung hindi naman po sila pwede is naghahanap naman po sila ng magiging kapalit po nila. So ganun po ka-active yung mga kabataan natin. Though hindi po natin sila nakikita na sumasali po sa ating Zoom or maybe through FB Live po sila active po. So yun nga po, thank you po mga kabataan ng Remnant. Kaway naman po dyan, no? Ayan, so yun nga po, before tayo magsimula ay yumuko po muna tayo sa panalangin. Aming amang nasa langit, labis po magpasasalamat sa lahat po ng biyaya inyong pinagkaloob sa aming Panginoon. Naririto po ako na medyo bigla nga po, pero alam ko naman po Panginoon na itong mensahe pong ito ay hindi po para sa akin, kundi para po sa lahat po sa amin Panginoon, na sana po kung ano man po yung pagkakaintindi ko po dito Panginoon, na paano po ako na-bless ng message na ito, ay ganun din po yung mga tagapakinig ko po Panginoon, na sana po ma-share ko po sa kanila yung message nyo po talaga sa kanila. Patawarin po kami, kasama po kami nagkulang nagkasala. Amen. Ayan, pasensya na po kung medyo kinakabahan po talaga ako kasi hindi po ako nakapag-prepare. Pero sabi ko, Lord, kayo na bahala, di ba? Hindi ko naman kailangan na yung sobrang prepared kasi kahit po kapag may nag-invite po sa aming speaker, matagal pa lang po, all through that days po, kabadong-kabado po ako kasi hindi ko po alam paano po siya i-deliver. So, siguro mas okay din yung impromptu kasi napaiksi lang yung pagkakakaba mo. Ayan. So, para nga po sa ating lesson this night, or for tonight, ay makikita po natin siya sa Jonah 1 verses 1 and 2. So, alam nyo ba na yung book po ng Jonah ay isa pong nakakatuwang aklat po sa Biblia? Kasi may isa po siyang magandang kwento. Alam ko po kapag sinabing book ng Jonah, isa lang po yung kwentong tumatatak sa isipan nyo eh. Yun po yung si Jonah and the big fish. Tama. So, yun nga po. Kasi patok na patok to sa mga bata, sa mga kabataan, kahit naman po ng mga may edad na rin po. Kasi, simple lang yung kwento niya eh, to the point na kapag inano natin siya sa buhay natin ngayon, napaka-imposible. Kasi, kung scientifically i-explain po siya, imposible po na may mabuhay na tao sa tiyan nga po ng isang isda. Isipin nyo, 72 hours po siya nandun sa tiyan ng isda, pero nabuhay siya. So, kung scientist po kayo, magdi-disagree po talaga kayo na posible po yun. And, yun nga po, para po sa mga hindi naniniwala, ang comment nila sa kwento ni Jonah ay, ano ba naman yan, walang kwenta. Yun nga po, kasi napaka-imposible nga daw. Maniniwala ka dyan, kabata, fantasy lang yan. Pero sa ating pong mga believers ay, hindi naman po ganun, syempre. Kasi tayo ay naniniwala sa Panginoon. Hindi lamang po simpleng Panginoon kasi kundi Panginoon po ng miracles, diba? So we believe in God who divided the Red Sea in two so that His people would pass as if it were dry land. Kasi kung napanood nyo nga yung palabas na yun, diba? Kitang-kita nyo naman na parang nakaka-overwhelm kasi ako, pag naisip ko ako yung naglalakad dun sa Red Sea, nakaka-amaze. Doon nakakatakot kasi isipin mo yung pagitan ng yung pader is water, anytime bigla siyang guguho, diba? Tapos matatabunan ka. Hindi pa naman marunong lumangoy. Ayun. So, yun nga po sa atin. Naniniwala tayo. Kasi nga, wala yung posible sa Panginoon natin. Kasi, ibang-iba talaga yung God natin. Tama, diba? So, yun nga po, sa book ng Jonah, yung ini-introduce po doon na Panginoon, ayun nga po yung Panginoon na pinaniniwalaan din po natin. Hindi lang po siya basta Panginoon, gaya nga nasabi ko kanina, because He is an Almighty God, sovereign,
merciful and full of grace, who has always been and will always be willing to give an opportunity to all who turn to Him in repentance. So, kailangan natin lumapit sa Kanya. So, ikwento natin ng madalian lang yung kwento ni Jonah at yung malaking isda. Parang himay-himayin lang natin para mas maintindihan natin. So, magsimula tayo sa utos ng Panginoon. Sabi nga sa Jonah 1 verse 1 to 2, kung may Bible man po kayo ay samahan niyo po akong basahin ito. Nakasulat po doon ay, "The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me." So, tatanungin ko po kayo, saan nga po pinapadala si Jonah? Kunwari mga bata lang yun. Ayan, so tama nga po, siya ay pinadala sa Nineveh. Ang tanong, alam niyo ba kung anong klaseng city itong Nineveh na to? So, according to the book of Genesis chapter 10 verses 8 hanggang 11 po, ang Nineveh po ay kasama po siya sa Assyrian cities na pinangungunahan nga ni Nimrod. Na kapag binasa niyo po yung Genesis 10 verse 9, makikita niyo po doon na ito palang si Nimrod ay mighty hunter before the Lord. And the Assyrians were devotees of pagan deities. Sila po ay naniniwala sa araw, sa buwan, at sa mga stars. Ayan. Yun yung sinasamba nila, yun yung Panginoon para sa kanila. So, ito pong city na to ay city of idolatry po talaga. Tapos, ang sabi pa nga ng Bible about dito sa Nineveh na to ay grabe talaga yung cruelty and violence sa city na ito. Sabi nga dito, "I built a wall in front of each city and skinned." Isipin nyo, binalatan daw niya lahat ng boses na uma-against sa kanya. Sabi ito ng leader ng Nineveh. At yung skin daw nila ay pinang-cover daw dun sa pillar nila. Tapos yung iba naman ay kinukulong nila doon sa pillar. Tapos yung iba naman ay, alam mo yung sa tungkod, ipapatong nila dun yung ulo ng ng mga uma-against sa kanila. And yung iba daw ay, yun nga, tinatali. Tapos yung iba, tinatanggalan sila ng, abod pa sa skin, kung ano pa yung binabali sa kanila. Basta yung parte ng katawan nila ay tinatanggal sa kanila. At meron din palang sinusunog. At meron din na tinatanggalan niya kung di ilong, yung tenga nila, or di kayong fingers. Ako nga po, alam niyo yung, ano ba yung ingrown ba yung tawag dun? Makita mo nga lang nakaangat yan, tapos bigla mong gaganit, tapos napahaba. Diba napakasakit nga? So, what if tinanggal pa yan talaga? Lalo pa naman ako, napakaharte ko kapag nasasaktan ako. One time yung, nagbabalat lang ng mangga. Tapos nadulas yung mangga, di may hiwa ko. Sabi ko, kayo na magugas ng plato kasi hindi ako mapagugas kasi nahapdian ako din sa yung cut nga na yun sa kamay ko. So, ganun po kasakit para sa akin. So, hindi ko ma-imagine kung ako pa yung tatanggalan ng kung ano-ano sa katawan. Napakasakit po. So, ganun nga po ang mga kings sa Nineveh. Bloodthirsty, cruel, violent. And as if all this were not enough, hindi pa sila nakontento. At yung city na to ay dedicated po talaga sila sa immoralidad at kung ano-ano pang bisyo. So sabi nga sa John 1 verse 2, sabi na yung pagka-wicked sa Nineveh or yung wickedness ng Nineveh ay sobra-sobra na para sa Panginoon. So it is interesting but the same expression, God used it to describe the moral condition in which the inhabitants of the cities of Sodom and Gomorrah were located. So, hinahambi nga po siya sa Sodom and Gomorrah na grabe na nga yung immoralidad dun sa bansa na yun. So, we can conclude na yung Nineveh nga, based sa mga pinagsasabi ko kanina, ay dedicated po sila sa idolatry, violence, and vice. At, yun nga, wala silang moral discernment. However, to this city that lived in open rebellion, God sent a messenger. Dito na nga pinapapasok si Jonah. Inutusan si Jonah na pumunta doon at mag-preach. Binibigyan ng Panginoon ng opportunity yung mga taga Nineveh na baka lang naman magbago sila. At nararamdaman ng Panginoon na karapat-dapat sila sa chance na yun or sa opportunity na yun. Pero, kagaya ng kwento, itong si Jonah ay pumunta nga sa Tarshish.
Tarsish. Tama. Ayun. At kung malalaman nyo, ang ito palang Nineveh ay only 800 kilometers lang mula sa kung saan man naroroon si Jonah. At yung Tarsish nga, kung saan siya pumunta ay 3,000 miles. Ano pa, tingnan. Kung itong Nineveh, 800 kilometers east, si Jonah ay pumunta sa 3,000 miles to the west. So, ganun kalayo, diba? So, alam natin na tumatakas talaga si Jonah sa kanyang responsibilidad. Hindi lang naman siya basta tumatakas. So, parang wala din siyang pake. Kasi, diba, isipin mo, nasa barko ka na, may storm. Tagal. Basta yung may storm. Siyempre, lahat ng tao magpapanik. Di ba nga mag-brownout nga lang, may napapasigaw pa. Ganun. So, imagine mo pa yung storm pa kaya na dumating, di ba? So, may storm na dumating, edi lahat ng tao nagpapanik. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Yung iba, nagbabawas sila ng gamit kasi baka yun yung dahilan, ikalubog nila, di ba? Ito naman si Jonah, Sleeping Beauty. Natutulog lang siya, parang wala lang sa kanya. So, ganun siya na walang pake sa kung ano man yung inutos sa kanya ng Panginoon. So, yun yung dahilan, kaka-Sleeping Beauty niya, na paghalataan siya ng ibang tao. Sabi, siguro may salot dito sa barko na to. Tapos nakita nila, si Jonah, parang wala lang, natutulog nga lang. Sabi nila, ikaw yung salot, no? So, sabi, di yun na. As the story goes on, hinulog nila si Jonah at merong sumalo sa kanya. Buti pa siya, may sumalo nung nahulog siya, di ba? Ayun, so, may pinadala nga ang Panginoon na malaking isda. Yung malaking isda na yon ay pagkatapos ng ilang araw, to be exact 72 hours po, ay yun, iniluwa po siya ng isda. At saan po siya iniluwa? Syempre sa Nineveh. So, makikita nga natin na kahit anong gawin natin, kung dun talaga tayo dinadala ng Panginoon, kahit mag-iba ka pa ng lugar, kahit na tumanggi ka pa, kung yun talaga yung plano ng Panginoon sa'yo, kasi para yun sa ikabubuti mo, lalo na pag may mission siyang ipinadala sa'yo, doon at doon ka pa rin mapupunta. So, yun nga po, the scriptures point out that God spoke to Jonah a second time. I believe that God wants you and I to understand that He also gives a second chance to the believer who rebelliously and indifferently refuses his responsibility. Kasi nga tumanggi nga to hindi man siya literal na tumanggi sa Panginoon na sabi, Lord, ayoko, nakakatakot. Pero yung action niya, 'di ba? Obvious na nagre-rebelde siya sa Panginoon na ayun yung gawin kung ano man yung inutos ng Panginoon. So, yun nga po, God gives you a second chance. Kahit na parang wala kang pakialam, 'di ba? Pero ang Panginoon, binibigyan ka niya ng second chance. Gusto niya kasi na gawin mo yung bagay na yun, hindi para sa kabutihan ng Panginoon, kundi para din sa iyo mismo. So, you who like Jonah have not fulfilled yes, God gives you a second chance. Kahit na katulad ka ni Jonah na tumatakas sa yun sa responsibility na ibinibigay ng Panginoon. So, for our conclusion, it is encouraging to know that God is a God of multiple opportunities. Hindi lamang dalawang opportunities, kundi multiple po. Napakadami. Kung mapapansin nyo lang sa buhay nyo, try nyo mag-rewind sa buhay nyo. Diba? Ilang pagkakataon nang binigay ng Panginoon. Kahit ako sa sarili ko, thankful pa rin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit napakabait nyo? Ang dami ko nang ginawang hindi kaaya-aya. Pero bakit blessed pa rin ako? Ang daming blessings na dumarating sa akin na feeling ko minsan hindi ako karapat-dapat sa blessing na yun. Pero, yun nga, iba kasi yung Panginoon natin. Kakaiba. Okay, so it is comforting to understand that God grants a second chance not only to those who live in sin, but also to believers who have indifferently run away from their responsibility. So, ito nga po yung isang story about sa isang football player. At nire-represent niya yung University of California. Isipin mo yun. Siguro basta malawakang laro siguro to. Tas mga bigatin yung mga kalaro niya. So, championship game na nga po. At itong football player na to, nataon na sa kanya naipasa yung bola. So, tuwang-tuwa siya kasi nasa kanya yung bola. Sa sobrang tuwa niya, tumakbo siya sa side ng, sa opponent side niya. Hindi niya napansin na dire-diretso lang siya. Tapos, nadala niya nga yung bola dun sa opponent
niya, which is very, very, very wrong, di ba? So, na-confuse siya Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa sobrang tuwa niya. So, yun nga. At halftime, all the players went to the locker room. At yun nga, siguro, time out muna. So, pumunta sila sa locker room. And syempre, nalungkot yung mga ka-teammate. Kasi, anong ginawa ng ka-teammate namin? Bakit niya piniscore dun sa kabila, di ba? So, ito namang, yung bida nga ng kwento natin, nandun lang siya sa gilid, umupo, tapos nakatakip yung mukha niya ng towel, at umiiyak pala. As in, umiiyak talaga siya. Pero syempre, walang nakakakita kasi tinakpan niya. So, syempre, guilty siguro siya. Sino ba namang hindi, di ba? So, yun nga. Nung bumalik na yung mga team, yung team, yung grupo na yon, sabi ng coach nila, okay, kung sino man yung naglaro nung unang, yung unang batch, kayo pa rin maglalaro ngayon. So, okay lang. Naging okay lang sa mga players, pero parang nagtataka sila bakit. Kasi feeling nila, wala silang nagawang tama. So, itong bida ng kwento natin ay nagstay lang siya dun sa locker. Tapos, sabi ng coach, ba't nandiyan ka pa? Tara na, mag-i-start na. Sabi naman nung player na yon, Coach, di ko na kaya. Nakakahiya yung ginawa ko. Isipin mo, University of California yung nire-represent ako. Nakakahiya talaga. Hindi ko na ma-face kahit yung tao sa palibot kasi nakakaya talaga yung ginawa ko. Sabi naman ng coach sa kanya, tumayo ka dyan, tara na, kasi yung game na yon, halftime pa lang naman yun. So, parang Bisaya doon. Halftime pa lang naman yun. So, no worries, 'di ba? Kasi kaya pang bumawi, yung iba nga sa dulo nga bumabawi, 'di ba? Sa last na. So, friends, when I think of this story, I say to myself, what a great coach, 'di ba? Kung isipin niyo, may coach bang ganun? I'm not sure. Kasi nang na-try ko, siguro meron namang ganun, 'di ba? Syempre kasi hindi lang yan basta alaga mo or trainee mo, kundi parang anak na rin yung turing mo diyan eh. Kapag nalolow yan, in-encourage mo talaga yan. So, yun nga sa coach na yun, napapabilib tayo. So, kung sa story naman ni Jonah, hindi mo ba masasabi na anong klaseng Panginoon naman yung meron si Jonah? Kasi, yung taong pinapuntahan ng Panginoon, diba yung city ng Nineveh na yun, mukha ba silang, sorry for the term, mukha ba silang kapatapatawad sa mga ginawa nila? Diba parang, kung tayo tao lang, kung simple yung pag-iisip natin, at kung hindi tayo naniniwala sa Panginoon, parang, hindi unfair talaga yung ganun. Pero, kakaiba kasi yung Panginoon natin na mapagpatawad. Asan ba ako? Ayan, so, what a great God who gives us over and over another opportunity. Hindi lang isang beses, hindi tayo umaabot sa last chance, kundi marami pong chance ang binibigay sa atin ng Panginoon. So, friends, if as the Ninevites, you too have lived far from God, kung feeling mo, nakaka-guilty na, hindi na ako napagsimba, online na nga lang, hindi ko pa nagawa, or kahit naka-online na, hindi pa ako mag-focus sa worship, ganun. Kung feeling mo ganun, hindi pa huli para sa'yo. Kasi nandiyan ang Panginoon. Ang Panginoon natin ay nagbibigay ng second chance sa'yo. Actually, ewan ko kung second chance pa ba yung term, kasi ilang beses niya nang binibigyan ng chance yung bawat isa sa atin. So, if as Jonah, you have run away from your responsibility, God also grants you a second chance. Huwag kang magigilty kung feeling mo may nagawa kang mali. Kasi nandyan ang Panginoon. Always, nandyan lang siya. When you experience God's mercy in your life, like Jonah, you will say, Lord, I will go. So, sana nga po, kapag tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang gawain, ay huwag na tayong magdalawang isip. Kasi, minsan, hindi naman tayo laging laging inuutusan or laging sinasabi na gumawa ng para sa Panginoon, 'di ba? Ako nga hangga't maaari po talaga ayoko pong mag-say no kapag may kinalaman na po sa Panginoon yung pinapagawa sa akin. Kahit na hectic yung schedules, kahit na feeling ko hindi ko siya kaya. Ang lagi ko sinasabi, bahala ka na Lord. Kasi hindi naman naniniwala ako sa sinasabi na hindi naman ibibigay sa'yo ng Panginoon yung isang bagay kung hindi mo ito makakayanan, 'di ba? Para namang napaka-cruel ng Panginoon, gusto niya bang pahirapan ka, 'di ba? So, yun lang po, and happy midweek po sa ating lahat.